Ngayon, itong si Sal Panelo, meron din siyang parang suggestion patungkol diyan sa Negros Oriental Congress election, yung 3rd district ng Congress diyan sa sa may Negros Oriental, kasi as of today wala pa din daw pong nagpapasa ng kanilang certificate of candidacy. Wala pang certificate of candidacy nagpapasa, wala pang Teves na nagpasa, si Digamo hindi pa nagpasa, si Diaz hindi pa rin nagpasa. Yung pinsan ni Digamo mismo na tumakbo talaga ng congressman kalaban ni Arnie Teves dyan nung 2022 ay hindi pa rin nagpapasa. So ngayon ito si Sal Panelo, meron siyang suggestion na mas mabuti kaya, sabi niya, na si Teves tumakbo kaya siya sa Negros Oriental, kasi una sa lahat pwede pa naman siyang tumakbo. Pwede pa naman siya tumakbo, hindi pa naman siya nakakasuhan. So technically, eligible pa siya. Yung mga barangay kagawad nga nanalo, yung mga nasa loob ng kulungan na. So ganun pa rin naman. So para lang talaga mapatunayan ni Teves na talagang binoto siya ng tao dyan. Na talagang gusto siya ng tao dyan. Parang sampal yun sa House of Representative na tinanggal mo pero ibinalik ng tao. Kaya kung ako lang din, tama itong sinasabi ni Sal Panelo, kung ako kay Teves, tumakbo siya ulit as congressman doon, tapos pag nanalo siya, sampal talaga yun sa Congress na sila lang ang may gusto na tanggalin siya, pero yung tao talagang hinalal siya. Kung ako lang, o sige, so i-play natin tong statement na ito ni Sal Panelo. Pagkakaroon po ng espesyal na halalan sa ikatlong distrito ng Negros Oriental sa December 9 sa pwesto ng mapatalsik na mambabatas na si dating Representative Arnolfo Teves Jr. Matapos na tumanggi ito, sundin ang panawagan na umuwi at mag-report habang patuloy siyang nagtatago. Ito rin ay matapos na sangkot siya sa pagpatay kay Gobernador Ruel Digamo of former at siyam na iba pa sa bayan ng Pamplona noong Marso. Dahil dito ay naging maugong ang pangalan ng dalawang magkaribal sa politika na si dating Gobernador Henry Teves at si Pamplona Mayor Janice Digamo. Ano po ang inyong masasabi patungkol po dito? Well, dahil in-expel nila, di nagkaroon ng bakante. Ang magandang tingnan dyan, kung itong si Teves tumakbo sa special elections at manalo. Yun ang magandang ay hintayin. Kung ako naman si Kongresista Teves, tatakbo ko. Kasi, di ba, pinagpipilitan niya, inosente ako dyan. Ako'y pinupolitika. Hindi ako binigyan ng katarungan. Yung DOJ, hindi pa nga ako nagkakaroon ng preliminary investigation. Ginawa na akong guilty asset. Yan namang Kongreso, hindi ako nagpaliwanag. Tinanggal nila ako, in-expect. Yan namang, ginawa akong terorista. Yung mga ganung bagay. Kung ako si Teves, tatakbo ako dyan sa special election Kasi hindi naman siya disqualified hindi ba po ba? Wala namang conviction pa pag nanalo yan, sampal sa hindi pa. So katulad doon sinasabi natin, kung siya itatakbo dyan tapos manalo siya ulit, sampal talaga yun sa Congress. Sampal talaga yun sa Anti-Terror Council. Saan ka naman makakita ng terorista na ibinoboto pa ng paulit-ulit? So kung ako sa kanya, at alam naman niya siguro sa sarili niya, kung nanalo siya dyan ng tama, yung hindi siya vote buying, hindi siya ng braso, talagang binoto naman siya at mahal talaga siya ng distrito na yan, kung ako sa kanya, tumakbo siya. Tapos mananalo siya ulit. Tapos pag nanalo siya ulit, pauuwiin na naman siya. Tapos hindi pa rin siya uuwi, tatanggalin na naman siya. Hindi ba? Para na rin maging sampal na yan dun sa mga ahensya ng gobyerno na nag-judge sa kanya. At sampal na rin yan dun sa mga taong nagsasabi na sila yung pampagulo sa probinsya na yan. Kasi siguro kung halimbawa malayo siya, di ba? Nandoon siya sa malayong lugar, tumakbo siya, kahit hindi siya nakapangampanya dahil di siya makauwi dito, nanalo siya.
O ano naman kaya ang plot twist nila? Ano sasabihin na naman nila? Na yung kanyang private army tinutukan na naman yung mga tao para bumoto sa kanya, ganun ba? Oo, kaya yun, doon mo talaga malalaman kung ano. And then, so tingnan natin. Kaya nga sana mapanood dito ni ni Congressman Teves kung saan ka man nandoon. Subukan mo, sir, takbuhan mo tsaka ni nung kapatid mo. Pero parang feeling ko si Henry Pride Teves natabangan na sa politika. Feeling ko nga hindi tatakbo yan. Kung hindi tatakbo yung kapatid mo, ikaw tumakbo. Kasi pag nanalo ka dyan, it just shows na gusto ka talaga ng tao dyan. At maling-mali na tanggalin ka na naman ng Congress dyan. Kasi pag tinanggal ka na naman ng Congress, ano yun, 2 beses? So, ibig sabihin, personal na talaga yung galit nila sa'yo.